Dear Papa Dudut, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Isang magandang araw po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay sa programa mo. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang J. Hindi ko tunay na pangalan ito dahil mas pinili kong limitahan ang pagkakakilanlan ko. Para sa akin ay mas ligtas na ganon. Matagal na akong nag-iisip kung dapat ko bang isulat at i-share ang kwentong ito. Nagdalawang isip ako dahil baka sabihin ng iba na baliw ako o masyadong malawak ang imahinasyon ko. Pero naisip ko na wala naman sigurong masama kung ibabahagi ko na ito sa ngayon. Naikwento ko na rin naman ito sa ilang mga malalapit kong kaibigan at sa mga magulang ko. Bata pa lamang ako ay taga-pakinig muna ako sa radyo. Pero nitong mga nakaraang buwan ay nagsimula ako mag-abang ng mga love stories and horror stories mo sa online. Doon ko napakinggan ang iba't ibang karanasan ng mga tao na nagpapatayo ng balahibo ko. Kaya napasubscribe ako bigla. At ngayon, heto ako naglakas loob ng i-type at ipadala ang sarili kong karanasan. Papa Dudut, bago ang lahat ay gusto ko munang malaman mo na ako ang tipo ng tao na hindi basta-bastang naniniwala sa kwento ng iba. Kung sasabihin mo sa akin na nakakita ka ng multo o ng kung anong nilalang ay tatango lamang ako bilang respeto pero sa loob-loob ko. Maghahanap ako ng lohikal na paliwanag, mas papaniwalaan ko ang mga bagay na base sa sarili kong mata at sarili kong nararamdaman. Pero ang realidad, may mga bagay talaga sa mundong ito na sadyang mahirap ipaliwanag ng siyensya. May mga enerhiya at nilalang na hindi natin nakikita, pero ramdam na ramdam natin ang bigat ng kanilang presensya. At kung minsan ay sila pa ang gumagawa ng paraan para iparamdam sa atin na hindi tayo nag-iisa. Nagsimula ang lahat ng ito noong nakatira pa kami sa probinsya ng Mindoro. Ang bahay namin noon ay literal na nasa gitna ng kagubatan at bundok na napapaligiran ng malawak na palayan. Ang pinakamalapit naming kapitbahay ay mga kamag-anak din namin. Pero ang agwat ng bahay doon ay halos 200 hanggang 400 metro. Isipin mo na lang ang ganong kalawak na distansya sa gitna ng kadiliman. Wala kaming kuryente noon. Kapag sumapit ng alas 6 ng gabi, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang gasera o ang buwan. Kung maliwanag ang gabi, sa batis lang din kami umiigib ng tubig para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ang dingding ng bahay namin ay gawa lamang sa kawayan na may malalaking butas-butas at ang bubong ay gawa sa tuyong damo. Kapag humahangin sa gabi ay naririnig mo ang sipol ng hangin na pumapasok sa loob ng bahay, kasabay ng kaluskos ng mga dahon sa labas ng tila may bumubulong. Ayon sa kwento ng mga magulang ko ay 4 o 5 taong gulang pa lamang ako noong unang beses akong makaranas ng hindi may paliwanag na bagay. Siyempre dahil napakabata ko pa noon ay wala na akong matandang malinaw na detalye. Pero ang kwento ng mama ko at papa ko ay sapat na para kilabutan ako tuwing maiisip ko. Fiesta raw noon sa bayan at uso ang parada ng mga banda na may bitbit na drum o nagtatambol. Dahil bata ay nagustuhan ko raw ang tunog ng tambol kaya pag uwi sa bahay ay gumawa ako ng sarili kong laruang tambol gamit ang basyong lata ng gatas. Nilagyan ko ito ng plastic sa ibabaw o tinalian ng goma at kumuha ako ng 2 maliit na stick. Araw-araw daw akong umiikot sa loob at labas ng bahay habang pinapatugtog ang lata. Walang tigil kahit mainit ang araw o kahit magtatakip silim na. Sabi ng mga matatanda, ang pagpapatunog daw ng ganon sa gitna ng kagubatan ay tila pagtawag sa mga elementong nananahimik. At mukhang ganon nga ang nangyari. Pagkalipas ng ilang araw ay bigla na lang daw akong tumigil sa pagtatambol. Isang hapon natagpuan na lang daw ako ng mama ko na nakasiksik sa sulok ng kawayang dingding, nanginginig ang buong katawan, umiiyak. At may tinuturo sa labas ng butas ng kawayan. Sabi ko raw sa kanila may mga maliliit na tao na nakatayo sa ilalim ng puno ng saging, nakatitig sa akin at sumasayaw. Sumasabay sa ritmo ng tambol ko. Sinabi ko raw na papalapit sila ng papalapit sa dingding ng bahay. Takot na takot ako noon. Pero kahit na anong tingin ng mama at papa ko sa direksyon at tinuturo ko ay wala silang makita kundi ang kadiliman
at ang dahon ng saging na gumagalaw sa hangin. Dahil bata pa ako. Lumipas sa mga taon na hindi ko na yon maisip. Inakala ko na lamang na imahinasyon ng isang musmos ang lahat. Pero hindi pala doon nagtatapos. Dumating ang panahon na lumaki na ako at pumasok sa kolehiyo. Doon lang muling nabuksan ang kwentong ito nang magsimula ng magkwento ng masinsinan ng mga magulang ko tungkol sa mga karanasan nila sa mismong probinsya namin sa Mindoro. Isang gabi habang nagkakape kami na ikwento ng papa ko na bata pa lang daw siya ay marami na siyang nakikitang hindi maipaliwanag. Noong panahon nila, 3:00 pa lamang ng madaling araw ay kailangan na nilang bumangon para ipastol ang mga baka at kalabaw bago sumikat ang araw. Maliwanag naman daw ang ganong oras minsan dahil sa liwanag ng buwan na tumatama sa malawak na palayan. Isang madaling araw habang naglalakad ang papa ko kasama ang kanyang kapatid malapit sa isang ilog. Napansin nila ang isang napakalaking puno ng balete. Sa itaas ng puno may nakita silang kakaiba. Isang malaking bolang apoy na parang nagluluto o umiinit sa ibabaw ng mga sanga. Sobrang tingkad ng apoy pero hindi nito sinusunog ang mga dahon ng puno. Dahil sa gulat at kuryosidad ay pinansin nila ito at itinuro pa ng kapatid ng papa ko ang direksyon ng puno gamit ang kanyang daliri. Ang sabi ng mga matatanda, hindi mo dapat tinuturo ang ganong bagay dahil maaari silang magalit. At hindi nga nagkamali, sa mismong segundo na itinuro ng tito ko ang bolang apoy ay bigla na lamang itong nahulog mula sa puno at mabilis na gumulong patungo sa direksyon nila. Nagtatakbo raw sila ng mabilis habang sumisigaw. Iniwan ang mga hayop at hindi lumingon hanggang sa makarating sa ligtas na lugar. Isa lang yan sa mga kwento ng papa ko bukod pa sa pagpapakita niya sa isang higanting kapre na nakaupo sa malaking puno habang naninigarilyo kung saan ang usok ay amoy sunog ng tabako na umaabot hanggang sa ibaba. Ang mama ko naman ay may sarili ring kwento sa parehong lugar. Kwento niya noong sanggol pa lamang ako ay may isang gabi na umiiyak ako ng walang tigil. Walang sakit o lagnat pero parang takot na takot ako. Nagpa siya ang mama ko na dalhin ako sa isang bahay ng isang naming kamag-anak sa kabilang bahagi ng palayan para humingi ng tulong. Kasama niya ang aking tiya, naglakad sila sa madilim na pilapil ng palayan. Bitbit ang isang sulo para may liwanag. Habang naglalakad sila sa gitna ng daanan ay biglang nakarinig ang tiya ko ng kakaibang tunog mula sa likod, isang mabigat na yabag ng 4 na paa na tila aso pero napakabilis at may kasamang kakaibang hingal. Nang lumingon ang tiya ko ay nakita niya ang isang napakalaking itim na hayop, parang aso pero kasing laki ng baka, na may naglalagablab na pulang mata. Hinabol daw sila nito. Sa takot ng mama ko ay niyakap niya ako ng mahigpit at tumakbo sila ng ubod ng bilis habang ang tiya ko naman ay sumisigaw para humingi ng saklolo sa mga kalapit bahay. Himalang nakarating sila sa susunod na bahay at biglang nawala na ang halimaw. Papadudot, noong pinapakinggan ko ang mga kwentong ito habang nagkokolehiyo ako, nakakaramdam ako ng kilabot pero may bahagi pa rin sa utak ko na nag-aalinlangan. Sinasabi ko sa sarili ko na baka dala lamang ng dilim, ng pagod o ng kwentong bayan kaya nila nakita ang mga yon. Ang mga kwentong ito ay hindi ko mapatunayan dahil hindi ko naman personal na nasaksihan. Hanggang sa dumating ang araw na ako na mismo ang nakasaksi sa sarili kong mga mata. Noong ako na ay nasa 9 o 10 taong gulang pa lamang, bumisita kami sa Mindoro at namalagi sa lumang bahay ng aking lolo at lola. Isang gabi, eksaktong 6:00 ng gabi. Naghahanda na kaming maghapunan kasama ko sa hapagkainan ng aking mama at lolo at lola ko pati ang aking tito, tita at ilang mga pinsan. Ang papa ko naman noon ay nasa Maynila para magtrabaho kaya wala siya roon. Ang hapagkainan namin ay malapit sa isang malaking bintana na nakaharap sa malawak at madilim na palayan. Habang kumakain kami at nagtatawanan ay biglang tumahimik ang buong paligid. Ang mga kuliglig na kanina pa ay maingay sa labas ay biglang napatigil na tila may dumarating na panganib. Tumingin ako sa labas ng bintana. Doon sa gitna ng palayan ay may napansin kaming kakaiba, isang malaking bolang apoy na kulay pula at ubod ng tingkad. Ang diameter nito, kung susukatin gamit ang paningin ko, ay nasa 2 metro ang laki. Napakalaki nito, papadudot. Hindi ito kidlat at hindi rin po ito sulo at hindi ito gawa ng tao. Ang bolang apoy ay dahan-dahang
bumababa mula sa langit, lumulutang sa ibabaw ng mga pananim sa aming palayan ng walang anumang tunog. Parang may sarili itong isip na nagmamasid sa aming bahay. Nabitawan ko ang kutsara ko at inasahan kong magsisigawan ng mga pinsan ko o tatakbo ang lola ko, pero laking gulat ko nang makita kong kalmado lamang sila. "Engkanto yan," bulong ng lolo ko habang patuloy sa pagsubo ng kanin. Nagtataka ako at natatakot kung bakit hindi sila natatakot o nagpapanik. Tinanong ko ang mama ko kung bakit deadma lang sila. Ang sabi lang nila sa akin ay normal na raw sa kanilang makakita ng ganon na mga kaganapan sa probinsya, mga fenomena. Sanay na sila sa pamumuhay kasama ang mga elementong yon. Doon sa oras na yun, habang nakatitig sa dahang-dahang paglaho ng bolang apoy sa kadiliman ng palayan, ay nakaramdam ako ng kakaibang lamig sa aking batok. Yun na ang kauna-unahang beses kong makakita ng ganong bagay. At doon ko napatunayan sa sarili ko na totoo ang kwento nila. Hindi sila nag-iimbento. May iba pang naninirahan sa mundong ito. Lumipas ang ilang taon at pumasok ako sa edad na 12 o 13 taon. Ito ang isa sa mga pinakamahirap na yugto ng buhay ko dahil naghiwalay ang aking mga magulang. Halos 2 taon din silang nagkahiwalay bago sila nagkaayos at nagkabalikang muli sa huli. Noong bago pa lamang sila magkahiwalay, hindi alam ng mama ko kung saan kami dadalhin. Kaya nagpasya siyang umuwi na lamang muna sa kanilang probinsya sa Alegria, Cebu. Doon na malagi ako ng halos 4 na buwan upang lumayo muna sa gulo at stress sa Maynila. Doon sa Alegria, ako unang nakasama at nakilala ng lubusan ng mga pinsan ko sa panig ng mama ko. 5 silang magkakapatid noon at ang panganay sa kanila ay si Christopher. Si Christopher ay masigla, matapang at pamilyar na pamilyar sa bawat sulok ng kanilang bayan. Dahil bago ako sa lugar at medyo malungkot dahil sa pagkakahiwalay ng mga magulang ko, ginawa ng mga pinsan ko ang lahat para pasayahin ako. At ano pa nga ba ang pinakamagandang gawin sa probinsya kundi ang maligo sa ilog? Madalas kaming pumunta sa ilog na malapit lang sa bahay nila. Ang tawag nila sa lugar na yon ay Gitara Falls o mas kilala rin bilang Gitara Falls. Nang mga panahong yon ay hindi ko pa alam kung bakit ganon ang pangalan nito. Tinanggap ko na lamang ang tawag nila na parang isang lumang pangalan ng lugar. Papa Dudut, ang talon na ito ay isa lamang sa maraming naglalakihang falls sa Alegria, Cebu. Pero may kakaiba itong ganda at misteryo. Ang tubig doon ay napakalinis, napakalamig at napakalinaw na kulay asul na tila ba nakikita mo na ang ilalim kahit malalim ito. May mga mabababaw na parte na hanggang tuhod lamang pero may mga bahagi rin na napakalalim. Ayon sa mga matatanda at sa mga nakasubok na sumisid doon, ang pinakamalalim na bahagi ng talon ay umaabot sa 7 metro. Sa gitna ng ilog ay may isang malaking tulay na gawa sa makapal at lumang semento na nagdurugtong sa 2 pampang. Dito nga sa talon na ito magsisimula ang isang kwento na hindi ko makakalimutan sa panghabang buhay. Dahil bakasyon at walang masyadong ginagawa, madalas kaming maligo ni Christopher doon. Kasama ang 2 pa niyang mas nakababatang kapatid. Nang panahong yon, tuwing weekdays, walang masyadong pumupunta sa ilog na yon. Ang mga lokal ay abala sa trabaho at ang mga bata ay nasa eskwelahan. Tuwing weekends lang talaga dinarayo ng maraming tao at turista ang lugar. Kaya kapag pumupunta kami doon ng ordinaryong araw ay kami-kami lang ang nandun. Napakatahimik ng paligid. Ang tanging maririnig mo lamang ay ang bagsak ng tubig mula sa falls at ang huni ng mga ibon sa nagtataasang puno sa paligid. Sa aming 4 na magpipinsan, ako pa lang ang marunong lumangoy ng maayos ng panahong yon dahil nasanay ako sa mga batis at ilog sa Mindoro. Ang mga pinsan ko, lalo na ang mga mas nakababata, ay nananatili lamang sa mababaw na bahagi. Isang araw, nagpasya kaming 4 na maligong muli sa ilog. Noong araw na yon, nagkating klase sa mga pinsan ko. Hindi sila pumasok sa eskwelahan para lamang makasama akong maligo at mag-enjoy. Masaya ang lahat, ako naman ay nagpapakitang gilas sa kanila. Nag-enjoy akong tumalon mula sa matataas na bato sa gilid ng falls sabay sisid sa malalim na bahagi. Takot pa ako nung tumalon galing sa mismong sementadong tulay dahil masyadong mataas ang bagsak at nakakalula kapag tumingin ka pababa. Kaya doon lamang ako sa may gilid ng bato na medyo katamtaman ng taas. Habang naghahanap ako ng mas mataas na pwesto malapit sa bagsak ng falls, may nakita akong isang bahagi ng bato na natatakpan ng mga baging at lumot.
Mukhang matagal nang walang tumatapak doon sa kagustuhan kong mag-enjoy, umakyat ako doon at walang takot na tumalon nang pabaliktad sabay bagsak sa malalim na tubig. Noong sandaling lumubog ako sa ilalim ay nakaramdam ako ng biglang pagbabago ng temperatura ng tubig. Biglang lumamig ng sagad sa buto ang paligid at pakiramdam ko ay may humila sa bukong-bukong ko paibaba. Mabilis akong sumikad pataas at huminga ng malalim sa pagkaahon ko. Inisip ko na lamang na baka dala lamang ng malakas na agos ng talon kaya ganon. Pero mukhang meron akong nagambala na masamang elemento o espiritu na nananahimik sa bahaging yon ng talon. Pagdating ng hapon habang naglalakad kami pauwi sa bahay bigla na lamang ako nakaramdam ng matinding pagkahilo. Pagkapasok ko sa pinto. Tumakbo ako sa banyo at nagsimulang sumuka ng sumuka, walang tigil ang pagsuka ko kahit puro tubig na lamang ang lumalabas. Kasabay nito ang matinding panginginig sa buong katawan ko dahil sa lamig kahit na napakainit ng panahon sa labas. Nagkaroon ako ng napakataas na lagnat ng gabing yon at tila ba sinusunog ang katawan ko at ang sabi ng lola ko sa Cebu, naengkanto raw ako dahil may nabulabog akong nilalang sa ilog. Binigyan nila ako ng kung anong halamang gamot at pinagdasal ako. Lumipas ang 2 araw bago tuluyang bumaba ang lagnat ko pero ang takot ko sa ilog na yon ay nagsimula ng mabuo. Sa mga sumunod na araw kahit medyo natatakot pa ako dahil sa nangyari sa akin ay hindi ko pa rin mapigilan ang magpakasaya kasama ng mga pinsan ko para bumalik sa ilog. Bata pa kami noon kaya mabilis makalimot sa panganib basta usapang laro at liguan. Isang hapon bumalik kami doon para maligong muli, kampante kami dahil akala namin ay alam na namin ang bawat sulok ng ilog pero ang ilog ay may sariling buhay. At madalas ay mapanlin lang ito. Habang naglalaro kami ni Christopher at ang mga kapatid niya ay naghahabulan malapit sa gilid ng malalim na bahagi. Ang bahaging may 7 metrong lalim na lagpas tao ay bigla na lamang nawala ng balanse ang isa sa mga nakababatang kapatid ni Christopher. Nadulas ito sa madulas na bahagi ng bato at direktang nahulog sa malalim na bahagi ng tubig. Dahil hindi siya marunong lumangoy, nagsimula siyang magpanik, kumampay ang mga kamay sa hangin habang lumulubog litaw ang kanyang ulo sa tubig. Nakainom na siya ng maraming tubig at halatang halata ang takot sa kanyang mga mata. Si Christopher naman ay napatulala sa gilid ng bato. Natatakot din dahil hindi siya marunong lumangoy sa ganong kalalim na bahagi. Papa Dudut, bagamat marunong nga akong lumangoy, hindi naman ako sanay o marunong sa aktwal na pagsagip ng taong nalulunod. Alam ko sa mga napapanood ko na kapag dinaluhan mo ang taong nalulunod mula sa itaas, may tendency na yakapin ka nito nang mahigpit at pareho na kayong lulubog dahil sa pagpapanik. Kaya mabilis ako nag-isip ng ibang paraan imbis na lapitan ko sa ibabaw o sumisid ako ng malalim sa ilalim ng tubig. Direkta sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang tubig sa ilalim ay madilim at malamig pero kitang-kita ko ang pagpupumiglas niya. Nakita ko ang kanyang binte. Hinawakan ko ng mahigpit ang magkabilang paa niya gamit ang 2 kamay ko, binuhat ko ang aking sarili gamit ang lakas ng mga binti ko at buong lakas ko siyang tinulak pataas at papalapit sa mababaw na bahagi ng gilid ng ilog. Mabilis naman siyang naabot ni Christopher mula sa gilid at nahila pataas sa tuyong bato. Umahon ako na hingal, pagod na pagod ang mga braso at binti ko pero nagpasalamat ako sa Diyos na walang masamang nangyari sa araw na yon. Ang pinsan ko ay umuubo-ubo pa ng tubig pero ligtas na siya. Pagkatapos ng insidenteng yon, naupo muna kami sa tabi ng ilog para magpahinga at pakalmahin ang aming mga puso. Habang nakaupo kami at nagpapatuyo ng katawan ay napansin kong may suot si Christopher sa kanyang leeg na isang kwintas. Nang mga nakaraang araw ay hindi ko naman napapansin na suot niya ito o baka ngayon ko lamang talaga natitigan ng maayos. Tinanong ko siya kung kanino nang galing ang kwintas na yon dahil mukhang kakaiba ang disenyo. Ang sabi niya sa akin sa wikang Bisaya ay bigay daw ito ng tita namin na noong mga panahong yon ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Nilapitan ko si Christopher para tingnan ang malapitan ng kwintas. Ang itsura nito, Papa Dudut, ay hugis diamond. Katulad ng hugis ng diamonds o karo sa playing card o baraha. Ang haba nito ay halos 3 sentimetro at ang kapal naman ay nasa 1 sentimetro. Gawa ito sa isang uri ng matigas na transparent o malinaw na plastic.
At ang pinakamagandang bahagi nito sa loob ng transparent na plastic ay may maliit at malinaw na imahe ng Birheng Maria o si Mama Mary. Ang lace naman o ang tali na ginagamit para isabit sa lieg ay isang simpleng sintas ng sapatos na kulay itim. Napakaganda nito sa paningin ko. Parang may dalang kakaibang proteksyon. Dahil nagustuhan ko ang itsura, nakiusap ako kay Christopher na hiramin ko muna ito. Hindi naman siya nagdamot at agad itong ibinigay sa akin. Simula noon ako na ang madalas na nagsusuot ng kwintas na yon saan man kami pumunta. Pero dahil sa panahong yon ay mga bata pa kami, abala sa paglalaro, paggala sa kung saang bahagi ng sapa at madalas na paglusob at pagtalon sa ilog. Hindi na namin namamalaya ng mga gamit namin. Isang hapon pagkaahon namin mula sa paliligo, hinawakan ko ang leg ko. Wala na ang kwintas. Ang sintas na itim ay wala na rin. Kinabahan ako at tinawag si Christopher para tulungan ako maghanap sa paligid ng mga bato at sa mababaw na bahagi ng tubig. Pero kahit na anong halongkat namin sa mga buhangin at ilalim ng mga bato ay hindi namin ito nakita pa. Natangay na siguro ng agos o nahulog sa napakalalim na bahagi ng ilog. Labis akong nalungkot at nakaramdam ng pagkahiya kay Christopher dahil naiwala ko ang regalo ng tita namin sa kanya. Si Christopher naman ay naging tahimik lang din, tanggap na nawala na ang kanyang kwintas. Ilang linggo matapos mawala ang kwintas ay may isang kwento na naman ang narinig namin mula sa isa kong tito na nakatira rin doon. Isang gabi raw habang naglalakad siya malapit sa ilog ay may nakita siyang napakalaking hito na lumalangoy sa Gitara Falls. Ang hito raw na yon ay hindi ordinaryo dahil kasing haba ito ng braso ng tao. Dahil sa kwentong ito naging interesadong mag-fishing ang tito ko na ama ni Christopher. Napagpasyahan niya na pumunta sa ilog nung mismong gabing yon para hulihin ang malaking hito. Papa Dudut, kailangang malaman mo na nung mga panahong yon sa lugar na yon sa Alegria, wala pang kuryente ang mga kabahayan at ang mga daan, ang paligid kapag gabi literal na balot ng kaniliman. Dahil walang flashlight na magagamit, ang ginamit nilang ilaw para sa gabing yon ay ang tradisyonal na sulo o tutso. Ito ay mga tuyong dahon ng niyog na binalot ng mahigpit, tinalian at sinindihan ang dulo gamit ang apoy. Ang sulo ay nagbibigay ng isang maliwanag at sumasayaw na pulang apoy na nagpapakita ng mahabang anino sa paligid. Noong nasa Mindoro pa lamang ako, natuto na akong mamingwit ng mga isda sa sapa. Kaya marunong din ako sa ganung bagay. Nang malaman kong aalis sila para mamingwit, nagpumilit akong sumama. Gusto kong makita kung paanong makahuli ng ganong kalaking isda sa dilim. Sumama ako sa kanila ng gabing yon, Papa Dudut. 4 kami sa grupo, ang tito ko, ang ama ni Christopher. Si Christopher, ang isa pa niyang kapatid at ako, mga alas 8 na ng gabi nang makarating kami sa ilog. Ang tunog ng bumagsak na tubig mula sa falls ay tila mas malakas at mas nakakatakot kung gabi. Kasabay ng tunog ng hangin na dumadaan sa naglalakihang puno ng kawayan sa paligid. Dahil delikado ang malalim na bahagi para sa amin ng mga bata kung gabi, ang tito ko ay lumapit sa malalim at madilim na bahagi ng falls para doon mag-abang ng malaking hito gamit ang kanyang lambat at sulo. Kami namang magpipinsan ay naiwan sa mas mababaw na bahagi ng ilog, kung saan ang tubig ay hanggang bewang ko lamang ang lalim. May hawak akong isang simpleng pamingwit o fishing rod na gawa sa manipis ngunit matibay na kawayan na may nakakabit na nylon at isang maliit na metal hook sa dulo na may pain na uod. Inihagis ko ang aking pamingwit sa gitna ng madilim na tubig kung saan ang liwanag ng sulo mula sa tito ko ay bahagyang tumatama at nagpapakita ng refleksyon ng apoy sa gumagalaw na tubig. Wala pang 1 minuto, Papa Dudut, mula nang ihagis ko ang pamingwit, bigla ako nakaramdam na may humila rito. Hindi ito isang mahinang kalabit lamang ng maliit na isda. Isang mabigat, direkta at malakas na hila ang naramdaman ko mula sa ilalim ng tubig. Ang nylon ay bumanat ng husto at ang dulo ng kawayang pamingwit ko ay nagbend ng husto patungo sa tubig. Sa isip ko ng oras na yon ay jackpot, nakahuli na ako ng isda. At baka ito na nga ang malaking hito na sinasabi ng tito ko. Bigla akong pinitik pataas ang aking fishing rod gamit ang buong lakas ng aking 2 kamay para mabaon ang hook sa bibig ng isda. Tuwang-tuwa ako ng gabing yon dahil alam ko sa sarili ko na may nahuli ako at may maipagmamalaki ako sa kanila.
Nagsimula kong hilahin ang nylon ng dahan-dahan pataas para hindi maputol ang tali. Pero Papa Dudut, nang unti-unti ko nang nailapit sa akin ang dulo ng tali, kinuha ko ang pagkakataon na ilawan nito gamit ang liwanag mula sa sulo na hawak ng pinsan ko para makita kung ano ang klaseng isda ang nakuha ko. Laking gulat ko nang makita ko ang nakasabit sa dulo. Hindi ito isang isda, Papa Dudut. Walang palikpik, walang kaliskis at walang buhay. Ito ay ang kwintas ni Christopher. Ang mismong kwintas na nawala namin ilang linggo na ang nakakalipas. Nanlamig ang buong katawan ko habang nakatitig sa bagay na iyon na nakabitin sa hangin. Pero ang pinaka nakakakilabot na bahagi nito, Papa Dudut, ay hindi ito nakaturok o nakasabit sa hook. Ang matulis na dulo ng metal hook ay walang tinamaan na bahagi ng kwintas. Sa halip, ang mismong itim na kwintas o lace nito ay nakatupi ng maayos isang beses lang at maingat na ipinatong o isinabit sa ibabaw ng hook. Ang pagkakaayos nito ay hindi itsura ng isang bagay na basta na lamang sumabit sa ilalim ng tubig dahil sa agos. Ang itsura nito ay parang may isang tao o isang kamay mula sa ilalim ng madilim na ilog na maingat na kumuha sa kwintas, itinupi ang tali at dahan-dahang ipinatong ito sa aking hook habang hinihila ito ng bahagya para iparamdam sa akin na may nakuha ako. Parang personal na inabot sa akin ang kwintas mula sa kailaliman. Nagulat ako ng husto, Papa Dudut, na pako ako sa aking kinakatayuan habang ang tubig ng ilog ay patuloy na umaagos sa aking mga binti. Tumingin ako sa ilalim ng tubig sa direksyon kung saan nanggaling ang kwintas. Pero wala akong nakitang kahit na ano kundi ang purong itim na kadiliman na walang hanggan. Kakaiba dahil noong oras na yon, imbis na magtatakbo ako sa takot o sumigaw, ay bigla akong nakaramdam ng isang kakaibang kalmado sa aking puso. Pakiramdam ko ay walang masamang intensyon na kung anong nandun sa ilalim. Ngumiti ako ng bahagya, tumango na lamang ako sa harapan ng madilim na ilog bilang tanda ng paggalang at bumulong ako ng salamat po. Doon ko napagtanto sa aking sarili na meron nga palang mga mabubuting elemento o nilalang na hindi natin nakikita sa mundong ito na handang tumulong at magsauli ng mga bagay na pag-aari natin basta alam mo kung paanong rumespeto sa kanilang tahanan. At doon sa mga oras na yon, tuluyan na ang nagbago ang aking paniniwala. Nagsimula ang aking buong pusong paniniwala sa pagkakaroon ng elementong ito dahil ako na mismo gamit ang sarili kong mga kamay at matang nakaranas sa hindi maipaliwanag na pangyayaring yon. Nang makuha ko na ang kwintas mula sa hook, dahan-dahan ko itong hinawakan, basa ito pero buong buo pa rin ang transparent na plastic at ang imahe ni Mama Mary sa loob ay tila mas naging malinaw sa ilalim ng liwanag ng sulo. Kasabay nito ay bigla namang lumapit sa akin si Christopher mula sa likod dahil napansin niyang matagal akong nakatayo doon na walang kibo at nakatitig lamang sa pamingwit ko. Inabot ko sa kanya ang kwintas habang basang-basa pa ito at agad kong ikinuwento sa kanya ang detalyado na pangyayari. Kung paanong humila ang pamingwit at kung paanong ang tali ay nakatupi lang sa hook na parang inabot na kung sino man sa ilalim. Nagulat din siya ng gusto at natulala sa hawak niyang kwintas. Nagtaka siya kung paanong nangyari yon. Sa isang napakalalim at malawak na ilog na may malakas na agos. Wala naman siyang ibang nasabi sa akin noon kundi sa wikang Bisaya na nawawala pala ang kwintas ko nang hindi ko namamalayan tapos ay bumalik pa. Dahil hindi naman siya marunong magtagalog noon, puro Bisaya ang sagot niya. Pero ramdam ko ang pagkamisteryo sa kanyang boses. Matapos ang gabing yon, Papa Dudut, wala nang iba pang kakaiba o nakakatakot na nangyari sa amin sa ilog na yon. Naging maingat na rin kami tuwing naliligo at pagkalipas ng 2 buwan at tapos ng aking pamamalagi sa bahay nila Christopher. Lumipat muna ako sa isa ko pang pinsan sa ibang bahagi naman ng Cebu para doon manirahan ng panandalian bago ako tuluyang bumalik sa Maynila upang ipagpatuloy ang aking pag-aaral at buhay. Lumipas sa mga taon, naging abala sa kolehiyo, nagtapos at kalaunan ay nakahanap naman ng trabaho. Ang mga alaala ng aligreya sa Cebu ay nabaon sa isang sulok ng aking isipan bilang isa sa mga pinakamasaya na bahagi ng aking kabataan. Sa kabila ng mga misteryo nito, and fast forward sa kasalukuyan, nagtatrabaho na ako ngayon bilang isang empleyado sa isa sa mga sikat na corporate building dito sa Ayala, Makati. Isang araw habang sa kalagitnaan ako ng trabaho at nagpapakapagod sa harapan ng computer, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa aking pamilya sa probinsya. Doon ko nabalita ng isang napakalungkot
at nakakagimbal na balita. Patay na raw si Christopher. Namatay siya dahil sa isang malubhang aksidente habang nagmamaneho ng motorsiklo sa probinsya. Papadudot, gumuho ang mundo ko ng mga sandaling yon at hindi ko mapigilang maiyak sa harapan ng desk ko sa opisina habang naalala ko ang lahat ng mga pinagsamahan namin sa Cebu, ang mga pagtakbo sa Pilapil, ang sabay na paliligo sa ilog at ang pagligtas ko sa kapatid niya. At ang gabing nakuha ko ang kanyang kwintas gamit ang pamingwit. Ang pinsan ko na napakasigla at nagbigay sa akin ng magagandang alaala nung malungkot ang buhay ko ay wala na. Mga 5 taon nang nakakalipas mula ngayon, may natuklasan pa akong isa pang bagay na nagpabago ng pananaw ko sa lugar na yon. May nakita akong post sa social media ng isa ko pang pinsan mula sa Cebu. May mga larawan sila na naliligo sa parehong ilog kung saan kami madalas pumunta noon, pero laking gulat ko nang makita ko ang mga hashtag na ginagamit nila sa kanilang post. Ginagamit nila ang hashtag Gitara Falls. Doon ko lang nalaman, Papadudot, na hindi pala Gitara Falls ang tunay na pangalan ng lugar na yon dahil bata pa ako noon at hindi pamilyar sa wikang Bisaya o sa tamang bigkas. Ang akala ko talaga ay Q ang unang titik nito, pero ayon sa kwento at paliwanag sa post, Gitara Falls pala ito. Guitara Falls. Dahil kung titingnan mo, ang buong hugis ng talon mula sa itaas ay disenyo ng sapa at ang bagsak ng tubig ay perpektong korteng gitara. Isang simpleng pagkakamali sa pandinig nung bata pa ako, pero nagdala ng napakaraming alaala sa akin ngayon. Papadudot, kung akala mo ay natapos na ang mga misteryo sa buhay ko matapos ako makabalik sa Maynila at magtrabaho sa Makati, nagkakamali ka. Sabi ko nga sa inyo sinabi ko sa inyo nung simula, ako ang taong naniniwala lang sa mga bagay na nararamdaman at nakikita ko mismo. At hanggang ngayon dito sa building na pinagtatrabahuhan ko sa Ayala, Makati ay may mga bagay pa rin akong nararanasan na nagpapatayo ng balahibo ko. Marami pa sana akong kwento tungkol sa mga karanasan ko rito. Sa loob ng office, mga elevator na biglang bumubukas sa mga palapag na walang tao. Kahit na hating gabi na, mga anino na mabilis na dumadaan sa gilid ng cubicle. Kapag nag-overtime ako at ang tunog ng tila may naglalakad at nagmamapa sa sementadong sahig. Kahit na ako na lang ang natitirang tao sa floor building. May isang gabi pa nga na habang nag-aayos ako ng mga documents, nakakaramdam ako ng isang napakalamig na hangin sa aking likuran at naririnig ko ang isang mahinang bulong ng isang pamilyar na boses na tila tinatawag ang pangalan ko. Pero hindi ko na muna ikikwento ang detalyeng yon ng buo sa ngayon dahil sa totoo lang nagtatrabaho pa rin ako sa building na ito hanggang ngayon at ayaw kong multuhin ng mas matindi o matakot tuwing papasok ako sa gabi. Sinulat ko ang liham na ito dahil umaasa ako na sana sa pamamagitan ng inyong programa online ay mapakinggan ito ng mga natitira kong pinsan at kamag-anak doon sa Alegria, Cebu. Bagamat ilang dekada nang nakalipas mula noong magkasama kaming maligo sa Gitara Falls. Ang mga alaala ng gabing yon ay nananatiling sariwa sa aking isipan. May isa lang akong hiling sa kanila kung sakaling marinig nila ito ngayon. Sana'y mahanap ninyo at makita ninyo ang kwintas na yon ni Christopher, ang kwintas na hugis diamond na may imahe ni Mama Mary sa loob ng transparent na plastic, ang kwintas na mahiwagang binalik sa amin ang elemento mula sa ilalim ng ilog. Kung mahanap nyo ito o kung nasa inyo man ngayon ay pakaingatan ninyo ng husto at wag na wag ninyong iwawala muli dahil ang kwintas na yon ay hindi lang isang simpleng alahas o regalo, ito ay patunay na minsan sa buhay natin may isang mahiwagang lakas na nag-ugnay sa atin sa mga nilalang na hindi natin nakikita. At sana sa muling pagbisita ko dyan sa Cebu, sa mga susunod na taon ay makita ko pa itong muli na nakasabit sa isang ligtas na lugar bilang pag-alala sa ating yumaong pinsan na si Christopher. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Kung may share mo man itong kwento ko sa inyong programa o hindi ay ayos lang sa akin. Ang mahalaga ay nailabas ko ang karanasang ito na matagal nang nagpapabigat sa isipan ko. Ang tanging mensahe ko lang sa lahat na makakarinig nito ay huwag na lang tayong maging mapanghusga sa kwentong hindi natin kayang ipaliwanag. Matuto na lang tayong rumespeto at magpahalaga sa ating kapaligiran.
Dahil ang mundong ginagalawan natin ay hindi lamang para sa ating mga tao, para rin po ito sa mga nilalang na hindi natin nakikita ngunit kasama po natin sa bawat sandali ng ating buhay. Maraming salamat po Papa Dudut at pagpalain nawa kayo ng may kapal sa inyong patuloy na pagbabahagi ng kwento. Ang inyong tagapakinig, Jay. Napakalalim at punong-puno ng misteryo ang pinagdaanan ng ating sender na si Jay. Ang galing ng paraan mo ng pagtanggap sa mga bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya. Imbis na matakot o magpanik nang makuha mo ang kwintas sa ganong paraan ay nagpakita ka ng respeto at pasasalamat na malamang siyang dahilan kung bakit naging payapa ang pakikitungo sa iyo ng mga elemento sa Gitara Falls. Normal lang na makaramdam ka ng kilabot ngayon sa office dyan sa Makati kung mangyari man sa akin yan, halimbawa dito may maramdaman ako. Lalo na't bukas ang iyong third eye o malakas ang iyong pakiramdam. Pero hanggat pinapanatili mo ang respeto at malinis na intensyon tulad ng ginawa mo noong bata ka pa wala ka dapat na ikatakot. Ang pinaka tumatak na mensahe sa iyong experience ay ang katotohanan hindi tayo nag-iisa sa mundong ito. May mga puwersa at nilalang na kasabay nating namumuhay sa ibang dimensyon. Ipinapaalala ng kwento mo ang respeto sa kalikasan ay napakahalaga. Sa mga hindi nakikitang elemento ay maaring magbunga ng proteksyon at magandang ugnayan habang ang pagpapalapastangan, tama ba yung aking Tagalog? Yung pagpapalapastangan ay may dalang kapahamakan. Ipagpatuloy mo lang ang pagiging mapagmasid at naway mahanap mo ang kapayapaan sa iyong puso. At sana makita mo rin yung kwintas ng pinsan mong si Christopher na simbolo ng iyong magandang alaala at mahiwagang gabi sa Gitara Falls. Maraming salamat po sa inyong lahat na walang sawang sumusuporta sa ating channel. Hindi po lingid sa aking kaalaman na marami pong mga nagre-re-upload na mga audio contents natin. Pinapalitan ng mga video na walang kinalaman sa istorya at ginagamit po ang ating mga story para gumawa ng iba't ibang mga channel na iisa lang naman ang may-ari, dahil iisa ang paraan ng pag-i-edit. So ang lihit mo lamang po na maaaring gumamit ng aking boses at muka ay ang GMA at ang channel na ito. Ang kaistorya po ay lihit mong channel din po ng inyong Papa Dudut. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nagpaparating sa akin ng mensahe ng pagsuporta. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagbibigay ng concern sa ating pong channel. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.
makipagkulitan. So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin. Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan! At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Gian, sabi niya, Ama, tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na! Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Pwede kayong mag-post ng inyong mga komento at huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.